Sige po, I would like to invite you to just bow down your head, close your eyes, and feel the presence of the Holy Spirit. Panginoon, sa umaga pong ito, kami po ay nagpapasakop at nagpapatianod sa iyong kalooban. Kami po ay nagpupuri, dakilang Diyos, sa lahat ng kahimahimalang bagay na ginagawa mo sa amin. Kahit po kami ay hindi karapat-dapat, kahit napakarami naming mga kakulangan sa inyo, mga kamali ang aming nagagawa, but still, Lord, you are faithful to your promises. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Hindi ka nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. At sa umaga pong ito, patuloy po kaming lumalapit sa inyo, dakilang Diyos. Kayo po na nakakaalam ng tunay na laman ng aming mga puso't isipan. Kayo po na nakakaalam ng tunay na motibo ng aming pong mga puso. Ang dalangin ko po, Panginoon, patuloy mong kasihan ng iyong Santong Espiritu ang buhay ng bawat isang nanonood po ngayon. Dalangin ko po na kumilos ka, Panginoon, hallelujah, sa bawat individual na nanonood at nakasubaybay sa live program po na ito. Lord, you are not limited by time, space, or distance. You are the omnipresent God. You are present everywhere. Habang kami po ay nakapikit, nakaluhod ang aming mga puso sa iyo, ang dinadalangin ko po, walang lalabas ni isa mang babae at lalaki na nanonood po ngayon, hallelujah, na hindi sila napagpapala at hindi sila nababago ng iyong mga salita. Yakapin mo po ang lahat ng mga taong nangangailangan, Panginoon, ng comfort mula po sa inyo. Lahat ng mga tao na sobra-sobra ang pasasalamat sapagkat nakikita po namin ang kilos at galaw mo sa aming mga buhay. Hallelujah. Lahat po ng nalulungkot, lahat po ng nanghihina, lahat ng nawawalan ng pag-asa. Lord, ngayong umaga pong ito, hawakan mo ang bawat isa sa amin. Maaaring may mga kadiliman, maaaring may mga kabalisahan, pero Lord, mas mananaig ang iyong presensyang nag-uumapaw sa aming buhay. Hindi po namin hahayaan, Lord, na lamunin po kami ng gawa at plano ng kaaway. Hindi po namin hahayaan, Panginoon, na kami po ay magapi ng dyablo ni Satanas, Panginoon. Kami po ay magpapatuloy, kakapit sa iyong mga pangako, magmamahal sa iyo ng walang humpay. Iibigin ka namin, Panginoon, ng totohanan, ng walang halong pagkukunwari. Lord, here we are. Nandito po ang inyong mga anak, Panginoon. Inaamin po namin na wala po kaming kayang gawin maliban na kami iyong samahan. Kung may nakikita ka rin pong mga karumihan, balutan mo kami ng iyong banal na dugo. Linisin mo kami, dalisayin mo kami, Panginoon. Maghari ka sa aming mga buhay. Sa lahat po ng aming po mapag-aaralan ngayong umagang ito, itanim mo ito ng malalim sa aming mga puso. Maging simula po ito, Panginoon, ng aming paglagong espiritual at magmamanifest, Panginoon, sa bawat aspeto ng buhay namin. Lahat ng may mga sakit at karamdaman, gumawa ka ng himala sa kanila at sila iyong hipuin at pagalingin. Panginoon, pinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng mga taong nandito. Maaaring ang iba po ay merong kagipitan, kakulangan, but Lord, I know that you are able and you are willing to bless us, Lord. As we surrender everything to you, let the floodgates and windows of heaven be open, Lord God, and pour out your abundant blessings to each and every one of us, Lord. Lahat ng aming mga pangangailangan, kayo ang tutugon, Panginoon. Hallelujah. Kayo po ang magpapala sa amin ng higit pa sa aming inaasahan.
Kayo po ang magdaragdag sa amin ng aming mga pangangailangan. Matthew chapter 6 verse 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. And yes, Lord, today, Lord, we want to seek you first, your kingdom and your righteousness. And we believe, Lord, kapag inuna ka namin sa lahat ng bagay, kapag binigyan namin kayo ng priority, top 1 priority sa aming mga buhay, hindi mo kami pagkukulangin. Bagkus idadagdag mo, Panginoon, ang bawat bagay sa aming mga buhay. Nandiyan ang pagpapala, nandiyan ang proteksyon, nandiyan ang pag-iingat, hindi lamang sa amin, kundi dadaloy sa aming buong sambahayan. Nasaan man ang kanilang mga asawa, ang kanilang mga anak, ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon, sila po ay mararanasan din po nila ang iba yung pagpapala at proteksyon mo. Salamat, dakilang Diyos. Sa araw po na ito, ang iyong mga salita ay patuloy pong tumimo sa aming mga puso. Hallelujah. Mangusap ka at magpakahayag ka, Panginoon. Baguhin mo po kaming lahat at magpadala ka pa ng maraming mga tao, Lord, sa live stream na ito, hindi aksidente why they are here. It's never an accident, Lord God, kung bakit napapanood nila ang program po na ito. Ang dalangin ko, lahat ng mga taong may pangangailangan sa iyo, mapanood nila ang live stream na ito, Lord God. Maramdaman nila na welcome sila dito, na dito walang panghuhusga. Pwede po silang maging malaya, na sabihin ng lahat sa iyo, Panginoon, isuko ang lahat sa iyo. Panginoon, magpadala ka ng mga tao, Lord, sa live stream na ito, na may matitinding pinagdadaanan, Panginoon, na wala ng pag-asang mabuhay. And Lord, through this live stream, Lord, i-reveal mo ang iyong sarili sa kanila and they will never be the same again. And Lord, let the door of salvation be open to them, Lord God. Hindi po kami mananakaw ng kaaway, Panginoon, bagkus kami, Panginoon, ay magtitiwala sa iyo at mananatili sa iyong mga kamay, Panginoon. May you bless each and every one of us here, all our first-timers and all our viewers. Sila man po ay actively engaging, Lord God, or silent viewers lang, Panginoon. But still, sino mang tao ang nanonood po ngayon, Panginoon, alam ko, katatagpuin mo kami. Salamat po, Panginoon, sa umaga pong ito, magdagdag ka ng mas maraming mga tao na mananatili sa community po na ito. And we will give glory unto your name alone, Jesus. Walang ibang pangalang maitataas, walang ibang pangalang mapaparangalan, kundi ang pangalan mo, Panginoong Yesus. At habang tinataas namin ang iyong pangalan, Panginoon, Diyos ng himala, gumawa ka. Gumawa ka, Panginoon. Kumilos ka, Panginoon. Gumawa ka ng himala sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name. Maraming salamat, our miracle working God, our answering God, in Jesus' name, in Jesus' name. Maraming salamat po. Take full control of everything, Lord God. We surrender our all in all to you, and we give you the highest form of glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen, amen, and amen. Can we just give God the best clap offering of praise to Jesus? Hallelujah! Thank you, Lord. Praise God, praise God. Hallelujah. Muli po ay mapagpala, maganda at mabiyayang umaga po sa atin pong lahat. Praise God po. Nais po nating i-welcome ang bawat isa sa atin pong heart-to-heart devotion every day na ginagawa po natin dito sa TikTok Live, na kung saan marami po tayo mga naaabot na mga tao, marami pong mga napagpapala, gumagaling, nakakaranas ng himala, nakakatanggap ng pabor mula sa atin pong Panginoon. Hindi po dahil may magic sa live stream na ito, kundi dahil tayo ay nagtitiwala sa Diyos ng mga himala. At wala po tayong ibang nais kundi sama-samang lumalim at lumago sa atin pong Panginoon. Kahit po kayo ay nasa bansang Pilipinas o nasa ibang bansa, welcome na welcome po kayo dito. Amen?
So nais po natin i-welcome lahat ng ating mga first-timers na for the very first time, they are watching dito sa live stream na ito. Can you type me at kung saang lugar po kayo nanonood so that we can welcome you po mga kapatid dito sa live stream. Yan. Can you type me at kung saang lugar po kayo nanonood. Yan. Welcome natin lahat ng mga first-timers. Praise God. Si Ain, welcome. Si GF ni Nikki from Bataan. Good morning po sa inyo. Yan. Sino pa po? To all our new followers. Si Zari from Cavite. I'm Harley from Aklan. Yan. Si Ain from Cavite. Si Yuswell from Sariaya, Quezon. Oh, si Mikel Chris from Bukawi, Bulacan. Hello, Mikel. Magkalapit lang tayo, Mikel. Kapit-bahay. Si Miki Okuno from Gel, Osaka. Si Celine from Pasig. HJXXS from Quezon City. Wow. Praise God. Meron pa po ba? May mga kasama po tayong mga baguhan, first-timers. Huwag po kayong mahiya. Ayan. God bless you, cute pie, sa yung penology officer exam this June. Si Kaina from North Caloocan. Ayan. So sige po. Si Donavel from Quezon City. Praise God. Si Just Cherry from Pampanga. Sige po, i-welcome natin lahat ng ating po mga first-timers, mga ka-heart-to-heart, mga ka-divo. Let us all welcome all our first-timers. Praise God. Si Mika from Marinduque. Ipipin po ng moderators po natin ang GC na kung saan, ang page, FB page sa Blue App, na kung saan pwede po kayong mag-message po doon at maka-join kayo sa atin pong community, sa atin pong group chat. Thank you, Ate Cindy. God bless po. Pwede kayong mag-join. Alright? Si Jai from Pasig. Yan. God bless you po, Potato Mervs, sa iyong examination. God's favor, Solomonic wisdom, retentive memory be upon you in Jesus' name. So, pwede kayo mag-join, pwede kayo mag-share ng testimony, pwede kayo mag-share ng prayer request sa atin pong group chat. At kung gusto niyo po ng online life group sa inyong lugar, meron din po tayo. So far, meron tayo from Japan, US, Canada, Singapore, Middle East, at dito sa Bulacan, sa Manila, meron din sa Laguna, sa Cavite, Pangasinan. Yung iba, ginagawa ko pa lang. Okay? Pero kung tiga doon po kayo, pwede kayo mag-join ng online life group or support system. Yan. Praise God po. Amen. God bless you, Jai. God's favor be upon you. So tayo po ngayon ay mag-aaral na po ng ating pong Word of God. Okay? So tayo po ay nasa Exodus chapter 12 na. Exodus chapter 12. Amen. So ang title po na ating pong pag-aaralan is The Blood That Marks the House. The Blood That Marks the House. Kahapon po ay napag-aralan natin ang huling plague, no? The last plague, ang pagkamatay ng mga firstborn sa Egypt. Kasama na po dito ang mga anak at mga livestock sa kabuuan po ng bansang Egypt. So Exodus chapter 12, isa rin po ito sa mga powerful and prophetic chapters in the Bible, sa kabuuan po ng Biblia. Okay? So, hindi lamang po ito kwento ng pag-alis. Kasi dito na po yung Exodus eh. Ibig sabihin ng Exodus, paglalakbay. Dito na po magsisimula ang paglalakbay ng mga Israelites paalis sa Egypt at papunta sa Promised Land. Hindi ito patungkol lamang sa paglalakbay ng mga Israelites paalis sa Ehipto. But this is also a story of deliverance sa pamamagitan ng dugo. Deliverance through the blood. So during this time of Exodus, wala pa naman si Jesus, no? I mean, hindi pa siya nabubuhay kasi sa New Testament pa siya nabuhay. Pero makikita po natin dito ang symbolism na mangyayari po dito
nagagamit po ang Panginoon ng dugo para markahan ang bawat bahay ng mga Israelita. At makikita po natin dito sa chapter po na ito. For many chapters, kung babalikan natin ang kwento dito sa Exodus, maraming beses na kinausap ng Panginoon ni Moses ang Pharaoh. Bumaba na po ang judgment again and again. At dito na po sa final plague, the death of the firstborn. In the middle of the judgment, sa kalagitnaan po ng 10th plague po na ito, God gives His people a way of escape. God gives His people a way of escape. Mga kapatid, sa ating mga buhay, ilang beses na nga po ba na gumagawa ang Panginoon ng daan upang tayo ay makaalis sa isang lugar na umaalila sa atin? Isang lugar na kung saan tayo po ay bihag. Maaaring bihag tayo ng sakit at karamdaman, maaaring tayo po ay bihag ng pang-aabuso, maaaring tayo po ay bihag ng mga pasakit, kahirapan at kagipitan. Pero ilang beses na po tayong niligtas ng ating pong Panginoon. Nagbigay po siya ng daan upang tayo ay makaalis sa isang lugar po na iyon. Maraming beses na po, kung titingnan po natin ang ating mga buhay, inalis ka na ng Diyos, tama po ba? Maraming beses na iniligtas ka ng Panginoon at inalis ka niya sa isang sitwasyon na ikaw ay hirap na hirap na hirap na hirap na hirap na. Binigyan tayo ni Lord ng way of escape. Amen. So dito po, bago magkaroon po ng way of escape, ang mga Israelites, sabi dito, merong kailangan gawin. Anong kailangan gawin? A lamb must be chosen. A lamb must be chosen. Ano pa? Its blood must be shed. Kailangan yung lamb na yon. Ano ang Tagalog ng lamb? Tupa ba? Tupa. Yan, lutupa. So, kailangan sila pumili ng isang tupa at kailangan tumulo ang dugo ng tupa na iyon at ilalagay siya sa mga doorpost sa bahay tarangkahan po ng mga Israelita. And every household under that blood will be spared. No, lamb. Kaya alam niyo yung tawag kay Jesus, di ba? Siya yung sacrificial lamb. No? Siya yung sacrificial lamb. Actually, merong kaugnayan to kay Jesus. Itong mangyayari na ito, itong chapter 12 sa Exodus, ay may malaking kaugnayan sa kung ano ang gagawin ni Jesus. Kaya alam niyo yung kantang Worthy is the Lamb, sabi ni Kuya Jerry kanina, Worthy is the Lamb. Karapat dapat. Bakit po? Dahil dati po, bago ikaw ay maligtas at malinis sa iyong mga kasalanan, kailangan mong pumatay ng isang hayop na iaalay for your sin offering at yon ay magiging paraan upang maging malinis ka sa iyong mga pagkakasala. But during the time of Jesus, siya na po ang tumanggap ng lahat. Siya po ang sacrificial lamb. Inako niya po ang kasalanan ng sanlibutan. Nagsakripisyo, inialay ang kanyang buhay, at ang dugo na tumigil sa krus ng Kalbaryo ang siyang luminis o naglinis sa atin pong mga kasalanan. So parang ito po ay symbolism, itong part na ito ng chapter 12, na pumili ng isang lamb, ng isang tupa, kailangan tumulo ang dugo ng tupa na iyon at ilagay sa mga bahay, doorpost ng mga Israelita. Tayo din po ay ganon. Tayo ay pinahiran. Binuhusan ng banal na dugo ng ating pong Panginoon. Kaya tayo ay merong kaligtasan. Not because of good works. Not because of religion. But by the blood of Jesus that was shed on the cross of Calvary. Ito pong dugo na ito ay ang naglinis sa ating mga kasalanan. And without
the blood shedding of the Lord Jesus, there will be no salvation. Kaya tingnan niyo po, lahat ng may dugo doon sa doorposts ay i-spare. At makikita po natin dito, mga kapatid, ang deliverance po o ang pagliligtas ng Panginoon is not found in human effort, but in God's provision. And that provision is marked by the blood. Napakahalaga po ng dugo ng Panginoong Jesus. Amen. Itong nangyaring deliverance sa mga Israelites, no, it points directly to Jesus Christ. Nakikita niyo ba yung post ko? Nakikita niyo sa live comment? Yan. Wala. Sige. Isasend ko kay Ate Rochelle. Ate Rochelle, ikaw na lang mag-post. Yan. Si Ate Michelle na lang po ang magpo-post sa GC, sa live comment. Yan. Praise God. So, pinopoint nitong chapter 12 na ito, ang lahat to Jesus Christ because He is the Lamb of God. He is the Lamb of God. At ang dugo ng ating Panginoong Jesus, ang siyang magliligtas, ang magko-cover sa atin at magde-deliver sa atin up until today. Kaya mga kapatid, every day na lalabas po kayo ng bahay, every time na lalabas kayo ng bahay, mga kapatid, palagi po kayo magpabalot ng banal na dugo ng Panginoon. Okay po ba, mga kapatid? Bago kayo umalis ng bahay, just say a simple prayer lang. Lord, cover me with your blood. Cover me with your blood, Jesus. Ang banal na dugo ng Panginoong Hesus magliligtas, magko-cover at magde-deliver sa atin. Lord, may you cover me with your blood that was shed on the cross of Calvary. Hindi po nawawala sa prayer ko eh. Every day, Lord, cover me. Kahit nagmomotor na ako, kahit na, alam niyo yun, hindi nawawala. Kaya nung time na nag-semp lang ako sa motor nung nakaraan, nag-semp lang ako, as dumulas talaga yung motor. Tapos, ito praise God, wala talaga akong kahit na anong galo. Siguro dahil naka-jacket din ako, wala akong naramdamang galos nun. Wala akong sugat, kahit isa. Maniwala kayo, wala talagang sugat. Though talagang sumadsad ako noon at sa motor. Siguro dahil niligtas ako ng Panginoon talaga. At nakatulong din yung jacket. Ganon. So always mga kapatid, pati nung time na angkas ako noon that was October 30. I believe, October 30 ata yun. Or October 31, before the election of 2023. Tumatakbo ko nung Kagawad, Barangay Kagawad. So, ang nangyari, a night or a day after ng election, galing akong church, angkas-angkas ako ng kaibigan ko, nasa bypass kami, so, dire-diretso kami. Siyempre, bypass yun, mabilis. Biglang may sasakyan na lumabas sa isang kanto. Siguro hindi kami napansin, dire-diretso kami nun. Lumabas siya. So, ang ginawa ng kaibigan ko, ginilid niya yung motor niya. Buti walang sa lubong. Pero dumiretso pa rin yung sasakyan. So, pagka ganun namin, pagkagilid, dumiretso pa rin siya, nabunggo niya kami. Alam niyo ba ang huling mga salita ko noon? Sabi ko, in Jesus' name. Tapos tumilapon na ako. Shung, talapon, bagsak, pak! Pagkagising ko, pagkadilat ko, ang una kong tanong, buhay pa ba ako? Buhay pa ba ako? Ganyan. So, yun, ang dami ko ng sugat sa paa, tumama kami sa sasakyan, tumama yung binti ko sa sasakyan, talagang nabunggo kami, gano'n. Tapos, yun, duguan talaga, ganyan. Siyempre yun, nagkakagulo na. Pero praise God, di ba? Hanggang ngayon, buhay pa rin tayo. God is good.
We are protected by the blood of Jesus. Kaya every time na lalabas tayo, every time na may gagawin tayong errands, always pray, Lord, let your blood cover me, Lord. Let your blood cover me. Amen. Lagi tayo magpapabalot ng banal na dugo ng Panginoon. Amen. Ang dugo ng Diyos ang magliligtas. Amen. Ang dugo ng Panginoon ang mag-iingat at poprotekta sa atin. At ang dugo ng Panginoong Hesus ang magde-deliver sa atin. Kung meron man dito sa umagang ito na matindi ang kanyang pinagdadaanan, very unusual yung pain na nararamdaman niya sa kanyang puso. Na nawawala na talaga siya ng gana. Hindi niya na kaya. Na, Lord, ginagawa ko naman ang lahat, pero bakit ganito pa rin? Ganito pa rin nararamdaman ko. This morning, I pray the blood of Jesus to cover your mind, to cover your heart. Let the blood of Jesus cover your whole being, from the crown of your head to the sole of your feet. I pray for the blood covering of the Lord Jesus to be upon you sa lahat ng gagawin mo. I pray for the blood covering of Jesus. Kung meron kang sakit at karamdaman, dadaloy ang mapupulang dugo ng Panginoong Hesus sa iyong katawan at ikaw ay gagaling. Makakaranas ka ng himala sa umagang ito. Makakaranas ka ng kagalingan. Kung sumasakit ang iyong ulo, ikaw ay nilalagnat, inuubo, sinisipon. Lord, in the name of Jesus, pwede bang ipatong mo ang iyong kamay sa ulunan mo o sa parte ng iyong katawan na ikaw ay may sakit at karamdaman? Panginoon, ang banal mong dugo, ang dumaloy sa parte ng katawan, sa system, sa organ na kami ay may sakit at karamdaman. Padaluyin mo, Panginoon, ang iyong kagalingan at himala sa buhay ng bawat isa sa pangalan ni Jesus, sapagkat walang imposible sa iyo, Panginoon. Sa lahat ng mga nade-depress, may anxiety, nag-overthink, Lord God, hirap na hirap ang kanilang puso. Let your blood covering, Lord, save them, cover them, Lord, protect them and preserve them, Lord, in the name of Jesus. Let your blood covering, Lord, surround them. And if they feel like they are being surrounded by the enemies, Lord, they are being surrounded, Lord God, ng gawa at plano ng kaaway, nagkakamali sila, dahil, Lord, we are covered by the blood of Jesus. And your giant warring angels are surrounding us, Lord. In Jesus' name. Let your blood covering be upon these people. Yung mga anak nila, balutan mo ng banal mong dugo. Yung mga asawa nila, Panginoon, kung nag-iisip sila na baka may ginagawa yung asawa nila, na baka nagre-rebelde yung mga anak nila, hindi nila alam kung nasaan. Lord, hindi namin kontrolado yung mga bagay, pero Lord, ikaw ang may hawak ng aming isipan at ng aming mga puso. So God, I pray, hindi nila matatakasan ng mga panalangin aming iniusal sa umagang ito. Balutan mo silang lahat ng banal mong dugo. Ang aming mga asawa, mga anak, mahal sa buhay, negosyo, trabaho, balutan mo ng banal mong dugo. Maging ang lahat po ng gagawin po nilang errands all throughout the day. In Jesus' name. Maging ang mga hinihintay nilang resulta, Panginoon, hindi makakakilos ang kaaway. Ang aming mga puso, isipan, ang aming buong buhay ay magamit mo lamang para sa pinakamataas mong karangalan. Salamat, dakilang Diyos. Thank you, Lord, for your blood covering today. We entrust everything unto you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. God bless. God bless. Amen. Ang kilin po natin yan. Tayong lahat ay balot na ng makapangyarihang dugo
ng ating Panginoong Jesus. We are covered by the blood of Jesus. Dito po sa Exodus chapter 12, it records the institution of the Passover. And one of the most important events in Israel's history. Bakit po? Itong Passover po na ito, during this time, ay inutusan po ng Lord ang bawat household ng mga Israelites na una ay kumuha ng isang tupa without blemish. Okay? Walang sakit, hindi marumi, without blemish, without spot. At anong gagawin? Papatayin nila ang lamb na iyon at twilight. At i-apply nila yung dugo ng tupa na iyon sa kanilang mga doorposts. And they will eat the lamb in readiness to depart. Sapagkat sila po ay maglalakbay na. Sila po ay aalis na po sila sa Egypt. And that night, the Lord would pass through Egypt. No? So, ang Panginoon po ay pupunta sa bayan ng Egypt, bibisitahin ng lahat ng household, at lahat ng mga walang marka sa doorpost nila, mamamatay ang mga firstborn sa loob ng bahay na iyon. So every house without the blood would experience judgment. And every house marked by the blood would be passed over. Kaya siya passed over kasi lalagpasan ka. Kapag merong dugo na nakalagay sa doorpost mo, ano mangyayari? Lalagpasan ka. Kaya siya pass over. So this is both a historical event and a prophetic picture. Because the Passover lamb points to Christ. Ito ay patungkol kay Jesus. Ang tupa without blemish, without spot, it is Jesus. It is sacrificial. Si Jesus ay nagsakripisyo. Substitutionary. Na dapat mamamatay ang mga tao makasalanan, pero sinubstitute ng banal na dugo ng Panginoon. And the blood of Jesus, the Passover lamb, points to Christ as protective and redemptive. Yan po ang pinopoint out ng Passover po na ito. Si Jesus na spotless, si Jesus na sacrificial, si Jesus na substitutionary, si Jesus na protective and redemptive. It all points out to Jesus Christ. Amen. Palakpakan nga po natin si Jesus. Palakpakan nga po natin ang ating pong Panginoon. Amen. Kasi kung wala si Jesus, mga kapatid, wala pong kaligtasan. Wala po siyang kasalanan. Amen? Pero inialay niya ang kanyang buhay. Tayo, makasalanan tayo, deserve nating parusahan eh. Pero si Jesus without spot, without wrinkle, without blemish. Pero anong ginawa? Pinako sa krus. Dapat tayo yung ipapako sa krus eh. Dapat tayo parurusahan. Pero tinanggap niya ang lahat ng iyon. That's why we are saved. We are bound to hell, yes. Pero sa ginawa ng Panginoong Jesus, nagkaroon po ng tulay upang ang mga makasalanang tao ay makarating sa piling ng Panginoon sa eternity. Palakpakan ulit natin si Jesus. Praise God. Jesus. Grabe yung ginawa. Grabe yung ginawa niya. So ito po ay nagpapakita at nagpapatotoo, mga kapatid, na we are saved not because we are better than others. Or God's people are not saved because they are better than others, but because they are covered by what God Himself has
provided. Praise God. Hindi tayo maliligtas dahil mabuti tayong tao. Ate Rochelle, pasend na lang po Hindi tayo maliligtas dahil sa mga good works natin. Hindi tayo maliligtas dahil mas okay tayo kaysa sa ibang tao, mas mabuti tayo kaysa sa ibang tao. No, we are not better than others. Kaya tayo maliligtas dahil merong Jesus na namatay. Kinover ang ating mga kasalanan. Amen. Siya yung naging sacrificial lamb. Yung dugo niya po yung tumigis sa krus ng Kalbaryo para ipahin sa ating lahat. So point number 1, deliverance begins with God's provision, not human performance. Si Lord yan, okay? Ang kaligtasan, ang deliverance. Kay Lord galing yan. Okay? Kay Lord galing yan. Sabi sa Exodus 12 verse 13, the blood will be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you. I will pass over. Nakita niyo po yung number 1 sa live comment? Deliverance begins with God's provision, not human performance. Ito daw yung sign. Amen. Sabi sa John 1:29, look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Sino ang nagtatanggal ng mga kasalanan ng sanlibutan? It is the Lamb of God. It is Jesus. Si Jesus po ang naglilinis ng kasalanan ng sanlibutan. Amen. Israel was not protected because they were stronger, more moral, or more deserving. Hindi po. They were protected because they obeyed God's instruction and came under the blood. Paano kung may Israelite na hindi sumunod, na pumatay ng tupa at maglagay ng dugo sa kanilang tarangkahan? Ano mangyayari? Pasasama pa rin sila sa judgment. John 1:29. John 1:29. So, naligtas ang mga Israelites because they obeyed the instruction of God. And they came under the blood. Sumunod sila sa instruction ng Panginoon. At alam niyo po ba, ito ang puso ng salvation. Ito ang puso ng salvation. Wala naman tayong kailangan gawin na para ikaw ay maligtas, for you to have an eternal life, for you to have salvation. Ang kailangan mo lang, manampalataya kay Jesus at tanggapin siya bilang Panginoon na tagapagligtas. Ang gusto ni Lord, magtiwala tayo sa ginawa na ng Panginoon. Finished work na ni Lord yun Magtiwala ka na lang doon sa ginawa niya. Trust Jesus. Accept Him as your Lord and Savior. Amen. You don't need to do anything. You don't need to prove your worth. Kasi alam niyo, wala naman talaga tayong worth Maduduming basahan lamang po tayo. Meron bang makapagmamalaki dito? Ay, hindi. Ako, malinis yung buhay ko. Ako, wala akong kasalanan. Meron bang makapagsasabi po noon? Na mabuti siyang tao? Na wala siyang nagawang kasalanan? Lahat po tayo makasalanan. Pero sa biyaya at habag ng Diyos, doon sa provision na ginawa ng Panginoon, ang kailangan na lang po natin gawin, manampalataya kay Jesus. Maraming mga tao kasi hanggang ngayon, they try to earn their salvation or to earn their peace
with God through performance. Na, Lord, kapag ginawa ko to, alam ko magiging masaya ka sa akin. Lord, alam ko kapag nagbigay ako ng 1,000,000 sa church, alam ko matutuwa ka sa akin. Alam ko, Lord, kapag nagsimba ako ng Sunday, matutuwa ka sa akin. And sometimes, we think, kapag ginawa natin yung mga good works na yon, kapag nagpe-perform tayo ng mga religious activity, and sometimes through our personal effort, and parang tayo ay nag-i-strive for more, na Lord, gagalingan ko, akala natin okay na yon. Akala natin okay yung mga ganung mga bagay. Wala naman pong masama eh. Pero ang unang hahanapin ng Panginoon, nagtitiwala ka ba kay Jesus o performance mo na lang lahat ng yan? Performance mo na lang ba yung mga good works na yan? Yung mga religious activities mo na yan? Mga efforts mo na yan? Yung pag-i-strive mo? Pag-prove mo ng worth mo? Alam niyo po, ang tunay na deliverance, mga kapatid, ay kapag hindi na po tayo nagtitiwala sa sarili natin at nagtitiwala na lang tayo sa Panginoon na talagang pinrovide niya na ang lahat, even salvation, through Jesus Christ. Let us trust God. Tinapos niya na ang lahat. It is done. It is done. It is finished. Amen. We are not saved by how impressive we are. Hindi ka maliligtas kasi grabe ka mag-impress. Hello, Apple. God bless you. Stay here. God loves you. So stop proving your worth and start trusting the Lord. Start believing that you are saved only by the blood of Jesus. Not because of your good works, not because of your religious activities na ginagawa mo. You are saved by the blood of Jesus. Amen? We are saved by grace through faith. Amen po ba? So let us stop proving ourselves worthy and let us trust the Lord. God bless po, Tita Cynthia. Hindi mo kailangang i-impress ang Lord. Hindi natin kailangang i-impress ang Panginoon. Sabihin natin, Lord, napaka-active ko sa church. Lord, napakalaki ng binigay kong tithes. Lord, lagi ako umaten sa devotion. No, it cannot save us. It cannot save you. Kahit lagi ka pang umaten dito araw-araw, kahit mag-church ka pa linggo-linggo, kung hindi ka nagtitiwala at nananampalataya kay Jesus, walang silbi, walang kabuluhan ang mga bagay na ginagawa natin. Amen? How to trust the Lord past kung matagal ka nang nasasaktan? Still trust. Still trust. Di ba like ko sinasabi sa inyo, we don't need to understand everything before we put our faith and trust in the Lord Jesus. Kasi ang pagtitiwala po ay kahit hindi mo nakikita, kahit hindi mo ka nararamdaman may ginagawa si Lord. Ang pagtitiwala ay kapag hindi mo nakikita ang kabuuan ng isang litrato o ng isang imahe, pero nagtitiwala ka na may maganda na kalalabasan yun. Nagtitiwala ka may maganda pa rin ng mangyayari sa'yo. Kahit na nasasaktan ka ngayon, kahit nahihirapan ka ngayon. Amen. Faith without work is dead. So again, itigil na po natin na i-impress ang Lord.
at magsimula tayong magtiwala sa Kanya. Tinapos niya na ang lahat. Magtitiwala ka na lang. Magtitiwala ka na lang. Kasi alam niyo kung bakit? Alam na ni Lord eh. Alam niya na yung alam niya yung past, alam niya yung present, alam niya yung future. Alam niya na yung mga mangyayari eh. So tayo, since Lord, alam mo naman na, di ba, yung mga mangyayari sa akin, magpapatianod na lang ako sa iyo. Ikaw nang bahala sa buhay ko. Sino po dito yung ganon? Parang, Lord, ikaw nang bahala sa buhay ko. Yung kahit di mo naiintindihan, Lord, ikaw nang bahala, magpapatuloy ako sa iyo. Di ba yung kahit nasasaktan ka, nagpapatuloy ka pa rin. Kahit nahihirapan ka, nagpapatuloy ka pa rin. Yan sila Tita Marlene, Ate Annalisa. Amen. Amen. Hindi kasi natin kontrolado yung buhay eh. At yun yung isa sa mga... Alam niyo kung ba't nahihirapan ng tao? Kasi pilit nilang nilalabanan or pilit nilang kinokontrol yung mga bagay na hindi naman nila kayang kontrolin. Ang buhay natin, parang ano lang tayo dapat eh, para tayong isang putik sa kamay ng Panginoon. Para tayong isang putik sa kamay ng Panginoon. Gusto ko i-share sa inyo yung teka lang, bago tayo magpatuloy. Sa Malakay chapter 3. I would like to encourage you. Okay, ito. Malakay chapter 3. Simulan natin sa verse 1. I would like to encourage you. Sa lahat naman nasasaktan, nahihirapan. Sabi dito, I will send my messenger who will prepare the way before me. Then suddenly the Lord you are seeking will come to His temple. The messenger of the covenant whom you desire will come, says the Lord Almighty. Verse 2, but who can endure the day of His coming? Who can stand when He appears? For He will be like, ito na, okay, dito sa verse 2. For He will be like a refiner's fire, or a launderer's soap. Verse 3, He will sit as a refiner and purifier of silver. He will purify the Levites and refine them like gold and silver. Then the Lord will have men who will bring offerings in righteousness. Sabi dito, He will be a refiner's fire. He will sit as a refiner and purifier of silver. I would like to reiterate that, no? Pag-aralan natin maigi to. He will sit as a refiner and purifier of silver. Alam niyo ba, ito mga silversmith, ang kailangan nilang gawin, sabi dito, He will sit as a refiner and purifier of silver. Bago lumabas yung pinakamaningning, no? Pinakamaningning na silver or pinakamagandang form ng silver, ang kailangan niyang gawin ay panatilihin niya na hawak-hawak niya yung silver na yon through a stick or whatsoever na ginagamit. Tapos, iaano niya yun sa init. Idadarang niya yun sa init or sa apoy. At hawak-hawak nung refiner or yung silversmith at nakatingin siya doon sa silver na yon. At kailangan niyang makita, no? Kailangan full attention at kahit mainit at nasasaktan, mahirap, kailangan niyang tiisin. Hanggang lumabas yung ningning ng silver na yon. Kailangan niyang tiisin yung init, yung hirap, yung pagtingin, yung attention niya, kailangan all eyes. Ganun po ang Panginoon sa atin. Tingnan niyo po para sa ating lahat. Nasasaktan ka, nahihirapan ka, kasi baka ngayon,
Dinadarang ka sa apoy. Dinadarang ka sa init. Pero tandaan mo to, sino ang may hawak sa'yo? Sino may hawak sa'yo? Ang Panginoon. Nakatingin siya sa'yo. Diba? Nakatingin siya sa'yo. Nagsakripisyo siya para sa'yo. Kasi gusto niyang makita na lalabas ka right after that fire, kumikinang at nasa pinakamagandang form. Nasasaktan ka ngayon? Kitang-kita yan ni Lord kasi nakatingin siya sa'yo eh. Nakikita ka niya eh. Pero ito mga kapatid, bumitaw ba si Lord? Binitawan ka ba niya nung time na, ay, ang init, nasasaktan ako, refiner. Nire-refine niya tayo. Hindi naman siya bumitaw sa atin. Nakatingin siya sa atin. Pinagmamasdan tayo. Hawak-hawak tayo. Yes, nasasaktan siya kasi syempre mainit kapag nire-refine, di ba? Pero uulitin ko yun. Nakatingin sa'yo si Lord. Hindi ka niya bibitawan. Hanggang lumabas ka dyan sa apoy na yan in your most glorious form. Maningning na silver. Amen. Amen. Kaya, tandaan mo, kahit dumadaan ka dyan sa mga problema na yan, hawak-hawak ka ng Panginoon. He is our refiner. No, Jesus, God is our refiner. He will purify us. Tinatanggal lang ni Lord yung mga mancha. Tinatanggal lang ni Lord yung mga impurity sa atin. Diba? But right after that, you will shine. Shine for God's greater glory, our refuge. Amen. Ate Jen. Yun, mga kapatid, sana ina-encourage po kayo dun sa maikling kwento na yun. So, point number 2, shine like a star. Point number 2, the blood must not only be shed, it must be applied. Amen po, Ate Annalou. The blood must not only be shed, it must be applied. Exodus 12 verse 7, sabi dyan, Exodus 12:7, then they are to take some of the blood and put it on the sides and tops of the door frames of the houses where they eat the lambs. Sabi sa Hebrews 9:22, anong sabi sa Hebrews 9:22? Without the shedding of blood, there is no forgiveness. Wala daw pong kapatawaran kung walang dugong tumigis. And Romans chapter 3 verse 25, Romans 3 verse 25, God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of His blood to be received by faith. To be received by faith. Okay? Ginawa na po ni Jesus. Tatanggapin mo na lang. Pananampalatayaan mo na lang. Pagtitiwalaan mo na lang. Amen po ba? It was not enough for the lamb to die. The blood has to be applied to the house. Alam niyo po, maraming mga tao ngayon, alam nilang namatay si Jesus. Alam nila na merong Jesus. Pero hindi nila natatanggap ang Panginoong Yesus sa kanilang mga buhay. Alam lang nila na merong Jesus.
Alam nila pero hindi nila kilala at wala silang relasyon. Maraming mga tao nabubuhay po ngayon, alam lang nila. They have the knowledge, yes. Kapag tinanong mo, sino si Jesus? Panginoon. Sino si Jesus? Nandoon sa simbahan nakapako. Sino si Jesus? Anak ng Panginoon. But they don't have personal relationship with Him. Mga kapatid, ang pinatay na tupa dito sa Exodus chapter 12, meron silang kailangang action na gawin eh. Ipahid yung dugo na yon. Ipahid yung dugo na yun sa doorposts. And this is deeply prophetic po. Si Jesus namatay na siya. Okay? Jesus died for the sins of the world. Tinanggap niya na lahat. Nilinis niya na ang kasalanan ng sanlibutan. But His sacrifice must be personally received by faith. His sacrifice must be personally received by faith. Ate Rochelle, ipagpe-pray po natin. Ilagay mo sa general prayer request. Okay? We will pray for that. Do not be disheartened. We will apply the blood of Jesus upon him. Okay? Namatay na si Jesus, but again, you need to personally receive Him by faith. Available po ang provision ng Lord. I-apply na lang po natin. Amen? Ang kaligtasan ay para sa lahat. Tatanggapin na lang po natin. So, posible pala yun, no? Posibleng kilala lang natin si Jesus, pero hindi tayo nabubuhay para sa Kanya. Ate Rochelle, may the Lord gives you peace. This very time, Lord, I pray in the name of Jesus, itong mga nangyayari sa aming mga buhay, sabi ko nga po kanina, itong Word of God mo ay paghahanda para sa lahat ng mga mangyayari sa amin. And I believe, Lord God, na inihahanda mo si Ate Rochelle at ang kanyang partner sa mas malaking biyaya at pagpapala at himala na gagawin mo sa kanila. We will continue to have faith, Lord. We will continue to have faith and put our trust on you. Be with them, Lord. Kay Ate Rochelle at sa kanya pong partner. Cover them with your blood. At kung ano man tong balita na ito na natanggap nila, Panginoon, hindi pa po ito tapos. Ito ay paghahanda mo, Panginoon, sa testimony na igagawin mo sa kanilang buhay. Let your blood cover them, Lord, in Jesus' name. God bless their heart. Mas manaig at maghari ang kapayapaan sa puso ni Ate Rochelle at ng kanyang partner. In Jesus' name, Amen. Amen. So, posible pala yun. Kilala natin si Jesus pero hindi tayo nabubuhay para sa Kanya. God bless you, Ate Rochelle, and your partner. We will keep you in prayers po. Pwede tayong makinig ng mga sermons. Pwede tayong umattend ng church. Pwede natin maunawaan ng mga doktrina. Pwede tayong magandahan sa mga gospel na tinuturo sa atin. Pero hindi tayo fully surrender sa atin pong Panginoon. Alam niyo po, ang tanong ngayong umagang ito ay hindi lamang po tanong na, alam mo ba ang ginawa ng Panginoon? Alam mo ba ang kahalagahan ng dugo ng Panginoon? But the question is, na-apply ba natin yung dugo na yon sa ating mga buhay? Hindi lang patungkol sa alam mo, kundi na-apply mo ba? Na-apply mo ba? This is the right time for us, brothers and sisters, to apply kung ano man yung mga bagay na natutunan po natin. Lahat ng mga bagay na natutunan po natin in the past,
It's high time for us to apply all those teachings po. It's high time for us to apply lahat ng mga bagay na napakinggan nating katuruan. Amen. Ngayon tayo mas magtiwala at manampalataya sa Panginoon. Ngayon tayo mas dumulog. Ngayon tayo mas magpakalalim sa ating Panginoon. And number 3, true deliverance requires leaving Egypt behind. Leaving Egypt behind. Again, true deliverance requires leaving Egypt behind. Sa Exodus chapter 12 verse 31, sabi dito, during the night, Pharaoh summoned Moses and Aaron and said, "Up, leave my people and the Israelites. Go, worship the Lord as you have requested." Ang Passover po was not only about being spared from death. Hindi lamang po ito na spare sila or nakaligtas sila sa kamatayan. Send ko po ulit sa'yo, Ate Rochelle. Thank you po. Ate, kapit lang Pag-pray natin yan. Ilalaban natin sa prayer. Si Kuya. True deliverance requires leaving Egypt. So ito pong pangyayaring ito na Passover sa Exodus chapter 12 ay paglaya rin po. Paglaya sa lahat ng mga bandages ng kaaway. The blood protected them inside the house, but by morning they were called to leave Egypt. Sila po ay naligtas. At ang kasunod po nito ng kanilang kaligtasan ng mga Israelites ay ang pag-alis. Mga kapatid, tayo po ay niligtas na ng Panginoon. Pero may mga bagay na kailangan tayong alisan at iwanan. Ang dati nating buhay. Niligtas ka na ni Lord. Imposible po na nakaranas ka ng salvation ni Lord at ikaw ay nabubuhay pa rin sa dati mong kinagawian. Kapag tayo po ay niligtas ng Panginoon, there must be an evident change. Amen? Meron po tayong kailangang iwanan. Meron tayong kailangang alisan. And this is very important. Ang mga Israelites, yung blood na yon, iniligtas sila, pero nung kinaumagahan, sila ay aalis na sa bansang Egypt at sila ay maglalakbay papunta sa lupang pangako. Amen. Yes, malapit na tayo dyan sa 40 years ng paglalakbay nila sa wilderness. Maganda na tong mga susunod. Kasi magsisimula na. Ito na yung simula ng Exodus, mga kapatid Alam nyo ba na dapat ay mabilis lang sila na makakarating doon sa Promised Land? As in, dapat ilang taon lang. Pero bakit inabot ng 40 years? Bakit po? Dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita. Malalaman natin yan sa mga susunod na pag-aaral po natin. So, maglalakbay na sila, but again, there must be an evident change. May kailangan tayong iwanan, may kailangan tayong alisan. And again, this is very important. Hindi lamang tayo niligtas ng Panginoon, pero gusto ng Panginoon, umalis na tayo. God wants to save us, and He wants us to bring us out in that situation. Diyan sa sitwasyon mo ngayon. Gusto ng Panginoon makalaya ka dyan sa sitwasyon mo ngayon. Gusto ng Panginoon alisan mo na yung nagpapabigat sa iyong sitwasyon. Amen? Alam nyo ang Egypt po, it is a land of slavery
It is a land of slavery. Itong bayan na ito ay nagre-representa ng bondage, ng oppression, at ng dating buhay. Kasi ang mga Israelites during that time, they are slaves. Ino-oppress po sila. Pinapahirapan sila. Inaalila sila. At alam nyo ang dugo ng Panginoon na tumigil sa krus? O yung mga dugo ng tupa na yon na nilagay nila sa doorpost nila? Hindi lamang po ito basta for survival lang nila. Pero ito din po ay nagpapahiwatig ng panimula ng panibagong paglalakbay. So the blood was not just for survival. It was the beginning of a new journey. Naniniwala ba kayo na nung nakakilala kayo kay Lord dito sa platform natin, ay meron na siyang inihahandang bagong journey sa atin? Meron na siyang inihahanda, beginning of new journey. May new beginnings kay Lord. Amen. Kaya alisan mo na yung dati mong buhay. Alisan mo na yung mga... Umalis ka na dyan. Huwag ka nang bumalik-balik. May bagong nakalaan sa'yo ang Panginoon. Huwag ka nang manatili sa Egypt mo. Kasi gusto kang dalhin ni Lord sa promised land mo. Yung Egypt mo ngayon, it represents your old life. Umalis ka na sa Egypt. Umalis ka na sa pagkakaalila. Umalis ka na sa bondage, sa oppression. At magsimula kang lumakad papunta sa lupang pangako na nakahanda para sa iyo. Amen? Sino dito excited na sa new beginning ng kanyang buhay? Amen? Amen. Lagay nyo nga po dyan sa live comment, new beginnings. New beginnings. May mga bagong simulang gagawin si Lord. Kagaya ng mga Israelites, ngayon na po ang start ng kanilang Exodus. Ngayon na ang simula ng kanilang paglalakbay papunta sa lupang pangako. At ngayon may gagawin din si Lord sa buhay nating lahat. May mga new beginnings siyang gagawin sa ating mga buhay. Amen. Sa lahat ng mga naghahanap ng trabaho, magkakaroon ka ng bagong trabahong maganda kung saan ka mapagpapala. Sa lahat ng may sakit at karamdaman, magiging simula ito ng buhay mo na puno ng kagalingan mula sa Diyos. Amen. Sa lahat ng mga taong baon sa utang, magkakaroon ng bagong panimula sa iyo. Amen. Na kung saan ikaw ay pagpapalain, pauunlarin ang kabuhayan mo in Jesus' name. Magkakaroon ka ng bagong kaisipan. This will be the start of your new journey, of your new beginnings. Amen. Amen po ba? So, kailangan merong transformation. May transformation. At ito mga kapatid, ito yung mga bagay na dapat nating alisan. Ano yung mga bagay na dapat nating alisan? God is calling you to walk away. God is calling you to walk away from old habits. Okay? Ito yung mga dapat na talikuran natin. Old habits. Old compromises. Yan. God is calling you to walk away from old habits. Old compromises. Old identities. Old bondage. And old attachments. Handa ka na bang talikuran? Mag-walk away ka na sa mga bagay na ito? Handa ka na ba mag-walk away sa mga dati mong kinagawian? Kung ang hawak mo dati, baraha, ngayon Biblia na? Mga old compromises mo, na sabi mo, nako, tikim-tikim lang naman, pero maya-maya lasing ka na. Nagko-compromise ka kapag iba kasama mo. Old identities. Dati kang ganito, ngayon dapat bago ka na, hindi ka bumabalik sa dati. Old bondage. Dati, adik ka sa ganito. Dati, adik ka sa
masamang bisyo, pero ngayon adik ka na kay Lord. Old attachments, may mga relationship ka ba na kailangan mo nang i-let go? Handa ka na ba sa pagtalikod sa mga bagay na ito at magsimula ng new beginnings mo kay Lord? Ang salvation po ay hindi lang alam natin na namatay si Jesus para sa atin. Salvation is not only being covered, it is also being called forward. Aray pas. So mga kapatid, sabi dito, called forward. Gusto ni Lord mag-move on ka na. Gusto ni Lord lumakad ka na. Move forward na tayo mga kapatid. Move on, move forward. Amen. Mag-advance na tayo. Amen po ba? Dapat ko na po ba siyang bitawan? Kapag maling relasyon, kailangan. Pero kung asawa mo na yan, ilaban mo sa panalangin. Amen. So for our conclusion po, mga kapatid, number 1, we are saved because of the Lamb, not because of ourselves. Number 1. God bless you, Nyek. Cute ng name mo eh, no? God bless you. Ano man ang pinagdadaanan mo, pagtatagumpayin ka ni Lord. Basta sumurrender ka sa Kanya, magtiwala ka sa Kanya, sumunod ka sa Kanya. We are saved because of the Lamb, not because of ourselves. Okay, hindi sa performance natin, kundi sa provision ng Lord. Pangalawa po, salvation becomes personal when we receive Christ by faith. So the blood must not only be shed, it must be applied. Kailangan yun. Okay? So i-apply natin. Tanggapin natin si Jesus. At pangatlo po, God does not only cover us, He calls us out into freedom. Gusto niyo na po ba lumaya talaga? Mga kapatid, lumaya na tayo. Okay? Pinalaya na tayo ni Lord. Hindi mo ka naman magpakulong ulit. Ilang beses ka na pinalaya ni Lord eh. Magpapakulong ka ba ulit? Wag na. Okay? Masayang maging malaya. So, kung gusto mong ma-deliver, alisan mo yung Egypt mo. Okay? Niligtas ka na ni Lord kagabi eh. Di ba, nagpahid ka na ng dugo. Nag-pass over na sa'yo. Naligtas ka na. Kailangan mo magahan, kailangan mo nang maglakbay. Kailangan mo nang umalis. Kailangan mo nang may talikuran. Kailangan na ng transformation. Kailangan ng pagbabago. Amen po ba, mga kapatid? Isa sa mga Egypt ko, thanks God, nabitawan na. Amen! Sino dito ang tumalikod na sa kanilang mga Egypt? Sino dito umalis na sa Egypt ng buhay nila at papunta na sa Promised Land? Amen! Praise God! Yan, tama. Huwag nang babalik sa Egypt. Huwag nang babalik sa lugar ng pagkaalila. Move forward. Move on. Trust God. Excited ako sa Promised Land ng buhay natin, mga kapatid. Amen. So, praise the Lord, mga kapatid, for our final words. Ang ganda nito. Nakalaya na. Praise God. Praise the Lord. Talagang itong chapter na to, itong Exodus chapter 12, patungkol talaga to kay Jesus eh. Patungkol talaga kay Jesus to. Galing, no? So, ito yung ano natin. Ito ang final words natin. Siguro, tanungin ko muna kayo. Siguro, just a, parang quick reflection lang. Kung ang buhay mo ngayon ay yung bahay ng mga Israelites before, sa palagay mo ba ay nagawa mo ng ipahid ang dugo sa harap ng iyong tahanan?
Sa palagay mo ba, malalagpasan ka ng angel of death? Kung darating man ng Panginoon, malalagpasan ka kaya dahil may marka ng dugo yung bahay mo? May marka ng dugo yung buhay mo? Amen. Amen. Kaya huwag ka nang mag-alala. Lalagpasan ka ng mga salot. Lalagpasan ka ng mga kabigatang yan. Amen. Lalagpasan ka sapagkat may banal na dugong nakamarka sa buhay mo. So for our final words, mga kapatid, in a world full of fear, judgment, and spiritual darkness, the only true safety is still found under the blood of the Lamb. Amen. In a world full of fear, judgment, and spiritual darkness, the only true safety, ang tunay nating kaligtasan, ay matatagpuan under the blood of the Lamb. So what do we need to do? Step out, walk forward, live free, worship boldly, and remember forever what God has done. Babalikan at babalikan po natin ang ginawa ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos na buhay. So we give God the best clap offering of praise. Hallelujah! Thank you, Lord. Are we all blessed? Na-bless ba tayo, mga kapatid, sa devotion natin ngayong araw na ito? Amen? Praise God. So walang mawawala mamayang gabi for our crossover kasi po mag-April na, mga kapatid. April na bukas at kailangan maging matagumpay ang April natin kaya magpupuyat tayo mamayang gabi hindi sa walang kabuluhang bagay kundi hihintayin natin ang pagtawid natin sa panibagong buwan at uunahin po natin ang pananalangin at pagdedeklara. So mag-alarm na po kayo. Siguro around mga 10 or 10:30 mamayang gabi para sa atin pong crossover. At ang communion po natin ay sa first Sunday. Sa first Sunday po. First Sunday pa naman. So mag-alarm kayo ng mga 10 p.m. mamaya. Basta around 10 to 10:30 ako magla-live. Yes, Ate Rochelle. We are with you in prayers. Don't forget to join our group chat. Do not forget to join our community sa FB. Bago kayo umalis dito, kailangan nasa group chat kayo, kailangan may live group kayo. Amen? So isama niyo po sa panalangin ang mga activities natin. Sa July 25 will be our anniversary. Sa April 8, may interview ako sa DZAS. And I am also praying to God yung pag-aaral ko po ulit. This coming May, yung enrollment sa May, enrollment na. So, praying for God's provision, praying na i-provide ni Lord lahat ng mga pangangailangan ko sa schooling. May ang enrollment. May pa naman. Wow, April 10 birthday. Praise God. Yes, pwede ang sparkling wine. Pwede rin ang, tawag dito? Skyflakes. Yan. Wow, that's nice. Praise God. April 8 po na tayong i-interviewin sa DZAS. So, yun lang naman. So, isama niyo po ako lagi sa prayers, ang kalakasan. Alam niyo kahit na anong, sabi ko nga sa inyo, kung mag-aaral man ako, kung pupunta ako sa ibang bansa, pero hindi natin kakalimutan itong, itong community natin. Di ba, Ate Fel? Ito ay nakatatak na sa atin. Parte na to ng buhay natin hanggang dumating si Lord. Okay, so ito yung isang bagay na hindi ko mabibitawan. Kahit mag-aaral ako or pupunta ako sa ibang bansa or kung ano man, tuloy-tuloy po ito. Amen?
So, yun. Yes, magpapalakasan po tayo. Basta yung schedule ko, mga kapatid, lang, mag-pray nyo lagi. Siyempre, pag nag-aral, alam nyo na. Tapos, kasama rin po sa prayer, yung pagtakbo ko sa barangay, this coming election. Yung communion ate, magkakaroon tayo ng communion. So, pinagpe-prepare ko po lahat ng grape juice. Yan, grape juice po. Tsaka, or pwedeng sparkling wine. Tsaka po plain cracker ate. Skyflakes pwede na rin. Or pwedeng tinapay. Pwedeng tinapay. Ang tatakbuhin ko mga kapatid ay Barangay Kagawad po ulit. Kasi ako po ay Barangay Kagawad ngayon. So, ngayon po, naghahanda na kami. Kagaya ng meeting namin kahapon. Ganun. May mga patawag na, ganyan, ganito. So, medyo magiging busy ako sa season na to. Pero, still, my priority is itong ministry na to. So, sama niyo po sa prayers yun. Yung pagtakbo ko. As Barangay Kagawad. Opo. Re-elect. Matanong pa ba kayo? Questions? Clarifications? Amen. Salamat sa mga prayers niyo at sa pagsama niyo po sa journey ko. Parang, wala na akong matatago sa inyo. Open book ako sa inyo lahat no? Thank you po, Ate Analu. Salamat po. Praise God. Mas maganda po grape juice. Amen. First counsel in Jesus' name. Amen. Praise God. The last time po na tumakbo ako pang 5 ko, that's my first. Pang 5 ko. Shout out daw kay Chloe. Oy! Ang cute naman ito. Thank you po, Ate Cindy. Salamat. Cute na. Coconut juice. Ang sarap ng buko ngayon. Iinom ako mamaya ng buko juice. Salamat po, Ate Jen. Thank you so much. Salamat. Tapos yun, pag-pray din natin, number 1 ka na yan, Paz. Ikampanya niyo po ako kung mag-ana kayo sa sa San Gabriel. Nauuhaw tuloy si Paz. Opo. Tapos kung kalooban ni Lord Ate Jen, sa May, yung pagpunta natin sa Singapore, kung will ni Lord na matuloy po tayo. So May, last week ng May, sa Singapore at sa Malaysia. At yun, mga kapatid, aayusin ko pa rin yung mga natin, yung mga life group natin. Yes po. Ayan, God willing. Ayan, sila Ate Tess, nasa Singapore. Nasa GC na ba kayo ng Singapore? Sunod, Lion na. Saan yung Lion, te? Ate Analu. Grape juice. Magiging student, pastor na din yan soon. Amen. Praise God. In Jesus' name. God bless you po, Papa Jepoy. Titignan po natin. Any biscuit, pero mas maganda Skyflakes. Yung walang lasa. Okay? So, yun mga kapatid, pray na po tayo. Thank you, Tina Marlene. Sa SG. Okay. Yung lion, yung Merlion pala. Pwede na rin yung cranberry juice. Pwede na rin po. Yan. Tapos, cracker na walang lasa. Plain cracker. Yan. Plain cracker. Yan. So, ulit, mga kapatid? Excited tayo sa natin, sa communion natin this coming Sunday. Gagawin po natin yan. Okay, so see you mamayang gabi, madaling araw, para sa ating crossover sa pagtawid natin from March to April. Praise God. So, yun po, pray muna po tayo. Baka may gusto mag-volunteer mag-pray. May gusto mag-volunteer mag-pray dyan.
Thank you po, Ate Tess. God bless you. Mario Ubanan, amen. God bless you. Makaranas kayo ng miracle ng Lord. Amen. You just pray lang po. Kung may bad dream, i-rebuke nyo sa panalangin. Amen. Sige, ako na lang po magpe-pray muna ulit. Sige po, Lord, maraming salamat po sa katagumpayan ng anniversary, ng devotion po na ito. Very excited po kami, Lord, sa anniversary. Thank you so much, God, for this precious time na binigay mo sa amin para po maging matuto po kami, makapag-aral kami ng iyong mga salita. We are so blessed that we are part of this community, O God. Patuloy po namin nilalapit sa iyo ang buhay ng bawat isa. Panginoon, pagpalain mo po kami, ingatan sa lahat ng mga gagawin po namin all throughout the day. At nawa lahat ng mga salita na amin pong napag-aralan ay tumimo ng malalim sa amin pong mga puso, Panginoon. In Jesus' name. Panginoon, kinukumpisal ng aming mga labi, Panginoon, na ikaw lamang ang aming Diyos. Ikaw ang tagapagligtas. Ikaw ang aming Panginoon, Hallelujah, dakilang Diyos. At nagpapasalamat po kami, Panginoong Jesus, you are the spotless Lamb of God. Ikaw ay nagsakripisyo para sa aming mga kasalanan. Tumigis ang iyong banal na dugo, Panginoon, para sa redemption po namin, para sa kapatawaran, para sa paglilinis, para sa katubusan, Panginoon. Kaya maraming salamat po. Pinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng aking mga kapatid, Panginoon. Buksan mo ang durungawan ng kalangitan at ibuhos ang iyong mayamang pagpapala sa aming mga buhay. At bigyan mo kami ng katagumpayan sa lahat ng mga bagay na aming gagawin. Lord, cover us with your most precious blood, our prayers, Lord, lahat ng mga bagay na natutunan po namin, Panginoon. Lahat ng area ng aming mga buhay, Panginoon, kung meron pa kaming Egypt, Panginoon, nais na po namin tumalikod at alisan ang Egypt ng aming buhay. Lord, bring us out completely from our Egypt. Deliver us, mga old mindset namin, mga secret sins namin, kung may nagkokompromiso kami, Panginoon, kung may mga takot kami, kung mayroong mga bagay pa, Panginoon, na parang nakatali pa kami dun sa dati naming buhay, deliver us, Lord, and cover us with your blood. Maraming salamat po, pinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat-lahat. Maghari ka. To God be the glory. God bless the heart-to-heart community. God bless the Philippines. God bless JIL Church Worldwide, the body of Christ. God bless Israel. God bless lahat ng mga OFWs. God bless all the mission partners, intercessors, moderators, viewers, and followers of this community, O God. God bless each and every one of us. We thank you and we glorify you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. God bless everyone. Palakpakan natin si Lord. God bless po Ate Rochelle and your partner po. Si Lord ang bahalang kumilos sa inyong buhay. In Jesus' name. So sige po sa mga group chat, mga kapatid, and God bless everyone. Thank you guys. God bless us all. Paalam po tayo sa isa't isa. Sige po. Yan. Goodbye. And lunch na po tayo. Happy lunch. Yeah. Happy lunch. Thank you everyone. God bless. Kain na po tayo. Praise God. God bless us all. Thank you, Ate Jen. God bless everyone po. Ate Annalou, Mami Jean, Ate Beth, Ate Mary Rose, it's me, Jam, Nat. God bless po. Tita Marlene, God bless. Ate Sarah, paalam. Cindy, Ate Cindy, God bless you. Mary Jane, Nancy, Jemson. Follow niyo po tong account ha. Baka may mga hindi pa naka-follow. Follow niyo lang po. God bless. God bless everyone. Thank you, thank you. Ate Cool Heart, God bless you. Miss Cool Heart, nasa GC ka na ba ng Singapore? Nasa GC ka na, Ate Cool Heart? Ate Rons, God bless. Shanian, Galaxy May. Alam po. Message nyo ako ate, para ma-add ko po kayo. Ate Cool Heart. Para pag nagpunta po tayo, sa Malaysia pala. Para pag nagpunta tayo Malaysia, go. Malaysia pala, Malaysia. Okay po. God bless Bert. Jan. Kung may mga GC na kayo, magkakilanlan kayo doon. Okay? Magkamustahan kayo sa mga GC nyo. Okay? Magkamustahan po kayo.
getting to know each other muna po kayo dun sa mga group chat. Okay? So, God bless everyone. Paalam. Let the love of the Lord, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us always and forever. I love you all with the love of the Lord. God loves all of us. In Jesus' name, amen. I'll be ending this live, mga kapatid, in 3, 2, and 1. Paalam. God bless. Opo, gagawa po ako sa Malaysia, ate. Kung may mga nasa Malaysia po dito, add ko po kayo sa GC. Message mo ako, Ate Cool Heart, sa Messenger, para ma-add ko po kayo sa Malaysia. God bless. Paalam po. Harold Nicolas Cruz. God bless. Paalam po. Love you all. Bye-bye. 3, 2, 1. God bless.